Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yan, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonti. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami sa 20 picture po. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay. Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Eli Saldi ko po. And for the record, ang nakasakay Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Bakit isa? Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. What? Kasi- So, ibig mong sabihin, yung binanggit mong 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yan, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa sala, oo. Mukhang ang pamilyar. Opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, yung Estrada po. tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonti. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami sa picture 20 po. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So, smallest delivery yan, kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Busaldi. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano ma'am, yung may dilaw. Yung may red, Yan po yung may yellow. box ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yun. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Kapareho lang itong helicopter.
RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan ma'am sa sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba? Yes po, yes ma'am. Aling bahay? Yan ma'am sa sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ayan po. Number 42 McKinley. Asa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. So, ito ma'am. Po. Ako po yung isa ma'am, yung naka-stripe na police. Naka-stripe ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman, yung dalawang kasama mo? Ako po ma'am si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po Ikaw ma'am. yung nasa gitna. Ito sa Yeah. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna ma'am. Yung Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa pati yung buhok mo Quezon nun. City area yan po ma'am. Sorry? Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan ma'am sa media po yan, pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni attorney ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? kami po naghatid yan po. May natid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayan sa kasama po namin yung nag-picture po ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, 3 na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay. Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Ihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy during this time. So, I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon. Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo. May litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito. Pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligod, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maleta ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya na binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po, nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor, nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po, yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, cabinet secretary pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Mylene Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ni ng isa sa inyo kanina?
Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor, tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Texide at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you. kanina, Tony Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito and if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito. Tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues
through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA, after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabalitaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe. But I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung anong mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung Constitution. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ang unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito.
Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, magulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon, alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganoon ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana maipagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat nabuksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa. At kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ko gusto sabihin. Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the chairman. Yes, Mr. President. As a matter of fact, Suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do. Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number ng sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganon magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na banggit. Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. At pagkatapos sasabihin, 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate. Ang pino-point out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit-tuko. Di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, yeah. Until further notice. Suspend the hearing until further notice. Kuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.